Ito yung statement ni GMA mga kababayan ngayon. A statement of former President and now Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo I categorically deny the allegations concerning the supposed ouster of Speaker Boji D that surfaced yesterday. Billionaire News Channel na nag-attempt mga kababayan yung kampo ni GMA. Ang naglabas ng balita si Erice. Binigyang diin ni Congressman Benny Abante noon ang pag-endorso sa impeachment ay base sa seryosong aligasyon niya ng maling paggamit ng milyong pondo, lalo na ang confidential funds na niliquidate sa impossible time frames. Hindi either or ang gobyerno. Ayon kay Congressman Joel Chua naman, hindi distraction ang impeachment sa gitna Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ito mga kababayan, si Dante Maravillas. Nag-deny na si GMA na plano niyang agawin yung speakership kay Boji D. Siyempre, magdi-deny kasi hindi nagtagumpay. Pero kung nakakuha po ng ina-support, walang denial. Nag-fail kasi, siyempre magdi-deny. Nabukya. Less than 30 daw yung nakuha mga kababayan na support. Kasi ang sabi, nag-attempt si GMA, possibly kinausap daw ni Sara Duterte para iligtas sa impeachment. Ito yung statement ni GMA mga kababayan ngayon. A statement of former President and now Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo I categorically deny the allegations concerning the supposed ouster of Speaker Boji D that surfaced yesterday. I reaffirm my confidence in his leadership of the House of Representatives. Our mutual support, which began many years ago with his late father, remains unbroken, sabi po ni GMA sa report ng GMA News din. Nabukya kasi. Pero kung nagtagumpay po, walang denial. Magdi-deny siyempre. Anyway, pag-usapan natin uli yung impeachment kay Sara Duterte kasi yun ang lumitaw na balita kahapon sa report ng Abante News Online saka na Billionaire News Channel na nag-attempt mga kababayan yung kampo ni GMA. Ang naglabas ng balita si Erice, siguro ginausap, hindi man sumama. O ngayon, sa kanilang mga propaganda, yung krisis na naman ang ginagamit. Ginagamit na palusot para daw dapat ang focus yung krisis, hindi yung impeachment. Paulit-ulit na lang. Yung krisis po, mga kababayan, ina-address ng ating executive department at maging yung Congress. At sabi natin mga kababayan, yung trabaho ng Congress, yung mandato, hindi man po pwedeng ibaliwala o isantabi itong mandatong ito. Yung accountability is equally important mga kababayan. Sa pag-address ng krisis, hindi pwedeng pabayaan. Hindi porki po mal ang langis at may kaguluhan sa politika, ay ititigil na natin yung pag-aanang hustisya. Ang krisis mga kababayan, hindi siya lisensya sa abuso. Ito po ay lalong dahilan para maging mapagmatsyag po tayo. Kasi po yung rule of law, hindi po siya optional mga kababayan. Compliance, ayon kay Batangas Representative Jinky Luistro. Kasalukuyan niya, proceedings na ginagawa namin sa Justice Committee ay masusing sumusunod sa desisyon po ng Supreme Court. Hindi po ito paglabag sa batas, bagkus mga kababayan, pagpapatupad ng batas. Sabi naman po ni Manila Congressman Joel Chua, test of fitness. Ang impeachment niya ay isang test of fitness para sa isang leader. Kung hindi kayang harapin yung mga tanong sa ilalim na ating konstitusyon, paano pa niya yung pamumuno sa buong bansa? May punto mga kababayan. At saka walang technical shortcuts po dito. Siniguro po ng Justice Panel na bawat akbang mga kababayan ng committee ay very much compliant para hindi na po maulit yung teknikalidad noong nakaraang taon
Yun mismo ang iniingatan ngayon. Kaya maingat masyado ang ginagawa mga akbang ng Justice Panel. At saka mga kababayan, accountability is, economic policy. Ang tanong po, saan napunta ang bilyon? Yan mismo ang sabi din. Binigyang diin ni Congressman Benny Abante noon ang pag-endorso sa impeachment ay base sa seryosong aligasyon niya ng maling paggamit ng bilyong pondo, lalo na ang confidential funds na niliquidate sa impossible time frames. Hindi either or ang gobyerno, ayon kay Congressman Joel Chua naman. Hindi distraction ang impeachment sa gitna ng tumataas na presyo ng langis. Ang korupsyon ay direktang nagpapahirap niya sa ekonomiya. Ang perang nawawala sa irregularidad ay perang sanay nagagamit sa mga fuel subsidies para sa ating mga driver. Public office is a public trust, sabi po nila. Ang pananatiling tahimik sa gitna ng mga anomalya ay pakikipagsabwatan sa kawalan ng katarungan, sabi ng mga members ng Justice Panel. Hindi niya tayo pinapatakbo ng kapritsyo, sabi naman po ni Congressman Terry Ridon. Institusyon over personality, sabi po niya. Ayon kay Representative Terry Ridon, ang Pilipinas ay pinapatakbo ng mga institusyon, hindi ng kapritsyo ng iisang tao. Ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo at ang pag-snab sa mga subpena ay sinyalis niya ng pag-asta ng tila above the law. Face the truth, sabi po ni Ridon. Tinawag ni Ridon na misrepresentation of facts at deception ang mga petisyon sa Supreme Court para itigil ang hearing. Panahon na para harapin ang katotohanan sa halip na magtagoan niya sa likod ng mga legal na teknikalidad. Correct uli, sabay-sabay po na nagpaabot ng kanilang mga komento itong mga members ng Justice Panel. Puro tama yung kanilang sinasabi. Walang puwang po ang destabilizer sa serbisyo publiko. Security and stability, mga kababayan, ang kailangan natin sa gobyerno. Ang mga aligasyon, mga kababayan, laban kay Sara Duterte ay strike at the heart of the constitutional order. Hindi pwede pong humawak ng mataas na posisyon ang mga taong nagiging mitsa ng kaguluhan at destabilization sa ating gobyerno. So ayon po kay Representative Jinky Luistro, dapat na ituloy ang proseso kahit na mag-resign itong si Sara Duterte, kasi yung prayer sa impeachment po, perpetual disqualification po. Once convicted, ang isang na-impeach, perpetual disqualification ang ultimate objective po nito. Sabi ng mga critics, mga DDS, mismo na daw ang tutok bago ang impeachment. Palusot ninyo lang yan. Multitasking po ang Congress. Habang gumugulong po yung impeachment, tuloy yung trabaho ng Kongreso sa legislation. Ipinasa yung mga legislation na uma-address sa mga problema sa ekonomiya at energy crisis ng ating bansa. At ang pagpapanagot, mga kababayan, kay Sara Duterte ay proteksyon para sa kinabukasan ng ating mga anak at susunod na mga henerasyon. Sa ibang bansa, mga kababayan, na may batas, wala pong untouchable, walang above the law. Walang pwede po na magtago sa likod ng krisis. At kung ang isang opisyal ay umiiwas, mga kababayan, sa paliwanag, hinahamon ang proseso at nagiging sanhi siya mismo ng kaguluhan. Hindi po siya simpleng political issue. Ito po ay isang usapin ng kaligtasan ng ating mismong mga institusyon. So kapag, mga kababayan, ang krisis ay ginagamit para takasan ang pananagutan, hindi na po ito pamumuno. Ito po ay malinaw na pag-abuso. At ang sagot dito ay hindi po pananahimik, kundi po impeachment para sa isang impeachable official. Kasi ito po ang itinakda ng ating konstitusyon. Max framing and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age.
Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.